the Lord. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito, dumating na yung 2024, ganun pa rin po ba tayo lahat? Napakaganda ng panahon, napakaganda ng taon, at napakasaya ng bawat isa sa pagsalubong ng 2024. At ang bawat isa sa atin na narito, hindi ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon na lahat tayo ay buhay? Amen? Dahil napakaraming mga tao, alam niyo mga kapatid, ano? Alam niyo na ba? Hindi ba? Maraming mga tao sa mundong ito at sa panahon natin ngayon, hindi na sila nakaabot ng 2024. At ang bawat isa sa atin, bless, hindi lang bless, napakabuti ang Panginoon dahil nandito po ang bawat isa sa atin. Narito, makikinig pa nga kanyang salita eh. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may gagawin talaga. Amen? So, nung nakaraang Thursday, ako po ay nagtuturo na the stewardship or the motives of stewardship. In Tagalog, lagyan mo lang ng O, motibo sa pagpangangasiwa. Ito po ang karugtong niya. The expression of thanksgiving. English po yun. Sa Tagalog, isang pagpapahayag ng pasasalamat. Amen? Na ang bawat isa sa atin, alam niyo po ba, na sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay dalawang dahilan lamang. Kaya nga lumalapit sila sa Panginoon. Dalawang dahilan lang. Una, dahil may sakit sila. Pangalawa, dahil may hihingin sila. Tayo mga Kristiyano, hindi lang dapat dalawang dahilan. Amen po ba? Narito po tayo kahit maayos yung katawan natin, wala man tayong hihingin sa Panginoon, narito pa rin tayo. Kaya, napakaganda ng gabing ito at wini-welcome ko ang bawat isa, lalong-lalo na sa mga naka-online. Sabi ko nga, na ang narito, nakikinig, nanonood, mga magaganda at mga gugwapo. Yung nanonood, siyempre maganda lang sila. Yung narito yung mga super ganda at saka super gwapo. Amen? Okay. Oh, namatay ulit. Ay, baliktad. Pasensya na. Wala kasi sa mundok to. dito yan sa city lang eh. So sabi niya dito, ano, ang mga anak ng Diyos ay dapat bumuo na at magpakita ng isang salubin ng pasasalamat. Hindi binabaliwala ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao ng Diyos na magkaroon ng pusong mapagpapasalamat. At sabi niya dito sa 1 Chronica, chapter 16, verse 8, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Mari po ba tayong tumayo ngayon? At buksan natin sa panalangin. Please bow down our head, Heavenly Father, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Na narito kami, Panginoon, sa iyong harapan ngayon. Nawa, buksan niyo ang aming puso't isipan, tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Ngayong gabi, naway manatili sa aming pag-iisip, anuman ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ito ay magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Lord, ngayong gabi, ang bawat isa sa amin, ikaw mag-bless, na lalo-lalo na sa bawat isa na narito, Panginoon, maging ang mga tao na nanonood, Panginoon, na manatili sa bawat puso, bawat isipan, ang iyong mga salita na ito ay magagamit sa pang-araw-araw na sa aming buhay na hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pinupuri, pinapasalamatan, at aming dinadakila ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, maaari na po tayong umupo. So, tuloy. Ang sabi niya dito, sa 1 Chronica, chapter 16, verse 8, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, at ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipapaalam. Amen po ba? Karapat dapat bang pasalamatan ang Diyos? Amen. Siyempre, dahil lahat tayo, ano, magaganda mga suot. Lahat tayo. Lahat ng mayroon po tayo ngayon. Maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Na tayo po ay narito at hindi natin, nakikita natin sa labas, ano? Maraming mga tao sa mundong ito na kung makikita natin na mas pinagpapala po ang bawat isa sa atin. Dahil sila, sabi ko nga, sila ay nakatira lang doon sa labas, walang bahay. Sa oras na sila ay
Masasabi natin, magdudumi sila, kailangan pa nilang hintayin yung gabi para lang. Amen po ba na lahat tayo blessing ngayon? Amen. So, tuloy. Ang sabi niya dito, sa mundong ito ay mayroong dalawang dahilan ang tao. Ito nga, sinabi ko kanina, na dalawa lamang ang dahilan ng tao lagi. Na ito ay lumalapit lamang sila sa Panginoon kung sila ay may kahilingan, kung sila ay may mga sakit na. So I hope na ang bawat isa sa atin, healthy po tayo lahat. Amen po ba? Kaya nandito po tayo. Hindi tayo narito dahil mayroon tayong mga sakit o may healingin po tayo, kundi narito po tayo dahil gusto natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Na ito'y magamit din natin sa pang-araw-araw na ating buhay. Na mas lalo pa tayong lumago sa pananampalataya, mas lalo po tayo na maging matalino. Sa panahon ngayon, napakahirap ang mundong ito. Amen po? Next, sabi niya sa taga-Epeso, chapter 5, verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At itong sabi niya, nilikha ng Diyos ang isang magandang lupa para tirahan ng tao. Tirahan, ha? At inilagay niya ang mga kinakailangang bagay o elemento para sa kaligtasan or para sa kanilang pangangailangan. Na sa tao, ang lupa ay una, siyempre kailangan ng tao pagkain. Pangalaw, damit. Siyempre kailangan din ng tao ang matirahan. Matirahan niya. Siyempre napakahirap sa isang tao na narito nga sa mundong ito pero kahit saan ka lang. Iba nasa ilalim ng tulay. Yung iba nasa kung saan-saan lang. Kaya napakaganda na tayo naman siguro dahil mga, sabi nga, hindi pabayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Welcome, Brother Ray. Dumating din. Nakaabot si Brother Ray ng napakagwapo. Sabi pa nga, narito, nakinig, narito sa harap, maganda at gwapo. Brother Ray, salamat, nakarating ka. So ngayon, ngayong gabi, sa mga paantok-antok ha, mamaya tatawagin ko. Mga pantok-antok dyan. Alam niyo po ba na ang Bible study ay dapat i-feel natin na masaya po ito? Huwag nating hayaan na matapos ito, wala tayong natutunan. Lagi nating tandaan na ang salita ng Panginoon ay napakaganda. Kung atin ito isa puso, isa buhay, huwag lang ilabas. Dahil sabi pa nga, ng salita ng Panginoon, kung ilagay mo sa puso mo, isa buhay mo, maraming tao magbabago. Amen? Kaya nga ang gospel, kailangan ibahagi sa ibang tao eh. Pero ano bang ginagawa natin? Siyempre, binabahagi natin. Nawa, sa atin maging masipag po tayo, maging masaya sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Patuloy, sabi niya sa kailangan ng tao, pagkain, damit, tirahan, at ang mga pangunahing pangailangan tulad ng, sinulat niya pa rito, araw, ulan, o ipinagkaloob ng Diyos. Ngunit, kadalasan ay binabaliwala ng taong walang utang na loob. Masakit man pakinggan, pero totoo din naman. Na marami po tayong natatanggap na mga bagay, pero siyempre, maging sa pagkain minsan na kaligtaan natin magpasalamat. Pero tayong mga Kristiyano dapat may pagbabago na po tayo. Alam niyo po ba, umabot ako ng 1 taon sa pagtuturo dito. 2023, 2024 na ngayon. Ang haba. Kaya nga sinasabi, nawa, may matutunan kayo rito ngayong gabi. Dahil sa haba ba naman ng pagturo dito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang kapurihan palagi ay laging sa Panginoon. Amen. Ito pang sabi niya, hindi lamang material na bagay, in English, things. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, maging spiritual. Binigyan niya po tayo ng panibagong pag-asa sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Pagkalibing, pagkabuhay, which is gospel. Nawa yung bawat isa sa atin, alam po natin mag-share ng gospel ni Kristo. Lahat po ba tayo? Marunong na po tayo? So yung hindi marunong dyan
Papaturo kayo kay Brother Juby. Dahil si Brother Juby, alam nyo naman. Sabi ko nga, 2023, nagtuturo na hanggang 2024. Mamaya magtuturo din pagkatapos ko. Kaya, yung oras yung binabantayan ko rito. Dahil dapat medyo tayo sa oras dahil may pa sila. Tuloy ako na. So, sabi niya, gospel. Kailangan natin sa buhay na maibahagi sa bawat isa sa atin, which is kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli. At ito pa sabi ng John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Napakaganda ng salita na ito ng Panginoon. Dahil alam natin, maraming magnanakaw, yung demonyo nakahanda sa mga taong hindi nakapex ang kanilang pag-iisip sa Panginoon. Yung mga nagbabackslide, alam nyo, kailangan po natin yon. Nang bawat isa sa atin, kung may mga kapatiran tayo na lumalayo sa Panginoon, kailangan nila yung comfort ng bawat isa. I hope na 2024 na, ang mga nagbabackslide, nawa, bawat isa sa atin, nire-remind ng Panginoon na tayo po ang ginagamit niya para abutin ulit sila. Lalo na yung mga tao sa labas. Kapitbahay mo. Naputi lang yung ulo mo. Hindi mo pa nasira ng gospel. I hope na ang bawat isa sa atin na magkapitbahay natin. Matagal na panahon pero I think 2024, ito ay nire-remind sa bawat isa sa atin. Ano pang sabi niya? Ang mundong ito ay sa kalaban, ipinapaubaya. At ang mundong ito ay maraming mga magnanakaw, maging ang ating atensyon sa Diyos. Gawain natin sa church, Bible study, pagsimba sa araw-araw, o pagsimba sa linggo. Pilit, balik mo na, lumagpas. Pilit na inaagaw sa atin ng kalaban at hindi natin ito namalayan. Amen po ba? Ang bawat isa sa atin, lalo na nagtitiks, akala mo, nag-ano lang tayo, pero habang nagtitiks ka, inaagaw na pala ng kalaban yung attention mo sa pakikinig. Hindi, sabi ko, sa labas yun, yung nasa labas. Hindi yung nasa loob dito. Ang bawat isa sa atin, kaya sabi ni Pastor, dapat pagdating na linggo sa sunod, nakalimutan ko rin dalhin yung Bible ko eh. Pero pasalamat ako dahil may natira si Pastor doon na Bible. Pero nagamit ko na rin. Pero sa sunod, magdala talaga ako ng Bible kasi nakakaya na kailangan talaga natin babasahin dahil lagi yung Biblia. Kasi nagre-rely ako sa cellphone eh. So, siguro dahil 2024 na, lagi natin bit-bitin yung at sa atin kasi napaka-importante yung salita ng Panginoon na dala-dala po natin. Amen? So, yung kalaban natin, inaagaw yung atensyon natin. Kaya kung hindi natin namamalayan, kaya nga, nire-remind tayo ng Panginoon sa araw-araw, sabi niya nga, magbasa kayo, mag-aral kayo ng salita ng Panginoon. At ibulay-bulayin niyo araw at gabi. Dahil kung binubulay-bulay natin araw-gabi ang salita ng Panginoon, nare-remind po tayo, ano po bang ginagawa natin? Habang nagpi-Facebook po tayo, nire-remind pa tayo na dapat magbasa tayo ng Biblia. Dahil ito po ay nagtuturo sa atin kung paano tayo naging maayos. At the same time, darating yung araw na kayo rin ang magtuturo. Siyempre, ang bawat isa sa atin nagtuturo na rin eh. Tinuturo sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Akala nyo yung pasimpleng papitik-pitik ng salita ng Panginoon ay sa unti-unti na nasanay po tayo. Dapat ugaliin po natin yun. Amen? Akala ko natulog na. So, tuloy. Eto pang sabi niya, habang tayo ay may hininga, kailangan natin na magpasalamat sa Diyos. Sa anumang pamamaraan, papuri, panalangin, sapagkat ganun lamang tayo pamamaraan, makapag-communicate sa Diyos dahil walang nakakaalam sa mangyayari sa bawat oras. Amen po ba? Sa probinsya kasi, kasi doon sa amin, di ba, sa Iloilo, sabi ko nga, kung yung mga taong napunta sa simbahan, ibig sabihin, kumbaga, iniingatan sila ng Panginoon. Doon kasi sa amin, katapos lang ng misa,
Pagkatapos ng misa, yung itong taga doon sa amin na teacher, lumabas doon sa kasi uwian na nga. Ang nangyari, na paglabas niya, sakto dumaan yung bus or yung series. Tawag sa amin series. Dito bus. So, siyempre, ikaw ba naman daanan ng bus, mahiya ka nang bumangon doon. Daanan ka ba naman, patay. So, di ba itong sinasabi nyo, hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Amen? Kaya napaka-importante lagi yung ating puso, lagi natin na iharap, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon at lagi talaga tayong magbasa ng salita ng Panginoon dahil hindi natin alam kung anong mayroong kinabukasan. So, tuloy ako. Itong sabi niya, pangako ng Diyos ay para sa mga taong sumusunod sa kanyang salita. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Panginoon yan. Kaya dapat panindigan po natin na kung anong sinasabi ng Panginoon, mangyayari po yun. Kaya kung naniniwala po tayo sa langit, mas maniwala tayo na may impyerno. Kasi kung maniwala ka lang may langit, at hindi ka naniwala na may impyerno, pakurukuyakoy ka ngayon. Dahil akala mo siyempre, langit naman yun eh. Pero hindi po tayo naniniwala sa impyerno. Dapat, mas lalo tayong naniniwala na may impyerno. Kasi kung nakaniwala ka sa impyerno, ibig sabihin, ang buong buhay mo, ang sinasabi niya dito, ang motibo ng ginagawa mo dapat nakarely o nakatuon sa inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil naniniwala po tayo na may impyerno. Dahil ano po ba yung impyerno? Yung iba ginagawang katatawanan. Nakakala nila yung impyerno mas maganda doon. Maganda, disco. May inuman. Hindi nila alam na habang buhay napasakit doon. Dahil, bakit natin nalalaman? Dahil binabasa natin ang Biblia. Sa Revelation chapter 20, verse 15, na ang bawat isa sa atin, dapat maniwala po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Tuloy. Sabi niya rito, sa mga gawa 2:39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Lahat, tayo. Dahil ang Diyos, pinili niya yung Israel. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, nireject ng Israel yung Panginoong Jesucristo, nakarating po sa atin. Kaya dapat natin tandaan na tayo po ay dadaan lang sa mundong ito. Hindi po tayo manatili dito, hindi tayo magiging bato dito, dadaan lang po tayo. Nawa, sa ating pagdaan, huwag natin yakapin yung mundong ito. Huwag natin ibuhos yung lahat ng ating buhay sa mga bagay na makamundo. Lalo na, baka nangangarap pa yung bawat isa na yumaman. Siyempre, normal lang naman sa tao na yumaman talaga, no? Pangarap ng lahat na maging masagana ang buhay. Pero tandaan ninyo, bakit hindi po tayo mas lalong pinayaman ng Panginoon? Kasi baka darating yung panahon na yumaman tayo, maging komportable tayo sa ating sarili, nawala na rin tayo sa Panginoon. Kasi magtitiwala na tayo sa mga bagay na mayroon po tayo. Kaya paminsan-minsan maganda rin na medyo nahirapan po tayo. Dahil kung nahirapan ka, lagi kang nakatingala sa Panginoon. Kasi kung mayaman ka, suroy-suroy ka lang ba? Lakad ka dahil siyempre, alam mo, maganda naman yung buhay. Wala pa alam. Kahit may nasagasaan ka ng tao, okay lang. Pero kung medyo mahirap ka, sandan mo yung kamatis, babayaran mo kasi yan eh. 100 kung 20 lang yung pera mo. Hingi ka ngayon ng tulong sa Panginoon. Panginoon, paano ko babayaran to? 20 lang yung pera ko, 100 to. Amen? So, ito pang sabi niya, Pahayag 22, chapter 22, verse 17. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat na nakarinig nito ay magsabi, hali kayo, lumapit ang sinumang nauhaw, kumuha ng may gusto ng tubig, nagbibigay buhay at ito'y walang bayad. Ano pong sabi niya? Lahat tayo. Tinatawag ng Panginoon. Lahat, walang pinipili. Kahit anumang klaseng tao, tinatawag ng Panginoon. Dito muna ako titingin kasi sakit sa mata. Yung ilaw, Nasabi niya,
na lahat ng tao, nito ay, sabi niya, lahat ng tao nakarinig nito ay magsabi ring hali kayo, lumapit. Sino mang nauhaw, kumuha ang may gusto. Ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Libre po ito. Pero sabi niya pa, inanyayahan ng lahat na walang pinipili na tao, na nagbibigay ng libre, kukuha lang, yun lang ang effort na gagawin natin. Dahil libre naman yan. Ang tubig na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. So, napakasimple lang yung gagawin. Lumapit ang bawat isa. Paano po ba mai-apply sa ating buhay ito? Dahil inanyayahan ang bawat tao. Alam natin na ang lahat ng tao gustong iligtas ng Panginoon. Amen? Walang pinipili ang Diyos kahit anong tao ka. Kahit, hindi natin isa-isa, no? Dahil yung isa-isa na, abot tayo ng umaga. Maraming mga tao sa mundong ito, walang pinipili ang Diyos. Pinapalapit niya sa Kanya. Dahil gusto rin naman ng Panginoon na lahat ng tao ililigtas niya. Kahit ano ka pang klaseng tao. Pero, gustuhin man ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Pero yung tao, ayaw. Kaya wala magagawa ang Panginoong Diyos. Dahil gusto niya na iligtas ang lahat ng tao, pero ayaw naman ng tao. Sabi pa nga, gusto mong tumulong, pero ayaw nilang tanggapin ang tulong mo, ano bang magagawa mo? Amen? At ang sabi niya, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Pagtugon sa pangailangan ng sandali, minsan, may mga taong nangailangan sa atin, subalit hindi naman natin kaano-ano, kaya pinabayaan na lang natin. Tulad nitong Samaritano. Na sa atin, siguro lahat naman tayo nakaka-experience, may mga tao sa labas na nangailangan ng tulong natin. Minsan may mga naplatan, minsan may mga nanghihingi-hingi. O, siyempre, dahil hindi naman natin kaano-ano, hindi natin pinapansin. Hindi po ba? Na lahat naman, hindi naman siguro tayo lahat tayo naka-experience yan. Na dapat, bilang Kristiyano, hindi mo man kaano-ano, may mga taong nangailangan dapat una po tayo. Hindi tayo tumutulong dahil gusto natin maging sikat, hindi tayo tumutulong dahil gusto natin na makilala tayo, kundi tumutulong tayo dahil nasapan ng pangangailangan ng tao. Dahil ang motibo natin, pagmamahal. Dahil sa pagturo, dahil sa ugali ni Kristo, na yun ang dapat natin maging kagaya, ang pag-uugali ni Kristo. Na kahit dinuduroan na siya, sinadyakan, sinasampal, hinampas, hindi siya lumalaban. Tulad din itong Samaritano na ito. Anong sabi niya? Sa Lucas chapter 10 verse 31, chapter 10 verse 31-32, nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo na makita ang taong nakandusay, lumis siya. Nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Libita, ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Alam naman natin na itong Libita, itong Hudyo, ito yung mga tao na kumakaano natin na makadiyos. Amen po ba? Ito yung makadiyos. Dahil siyempre nakita natin, na sana sa atin, tinuringan tayo mga Kristiyano, dapat hindi po tayo tutulong sa mga tao na nangailangan dahil gusto natin sumikat, gusto natin makilala. Tumutulong tayo dahil gusto natin sila tulungan, dahil mahal natin sila. Hindi man natin yan kadugo, pero tao din yan. Makita nga tayong hayop na sinasaktan, nagagalit po tayo . Lalo na yung tao na ito. At ano bang sabi niya? Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay, napadaan doon at nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, alak, ang mga sugat at binindinahan o tinalian. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno, dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan. Alam naman natin na ang Samaritano ay ito yung mga taong dungol, pasaway.
walang kinikilala, mahilig sa gulo. Kaya ito no, na kung titingnan natin, kabaliktaran, na itong mga taong masabi mo maka-Diyos, laging nasa simbahan, araw-araw nandun, paluhod-luhod pa akong pumasok, pero pagdating sa pagtulong sa ibang tao, sa aktwal, hindi sila nakikita, hindi nararamdaman. Kaya I hope ng bawat isa sa atin na tinuringan tayo mga Kristiyano, kahit hindi mo sasabihin sa ibang tao, maging sa kapitbahay mo, nakikilala kayo na Kristiyano po tayo. Ay, ganito. Ang lugang bahay na yan, Kristiyano yan. Hindi mahilig sa gulo. Mahilig sa sabong. Lagi natin tandaan, na bilang isang Kristiyano, dapat ipinamuhay natin si Kristo. Maging ugali natin yung attitude ni Kristo. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga tao, patuloy niyang minamahal ang tao. Tayo rin. Kasi hindi tayo Diyos, tao rin tayo. Pero normal din sa tao yon na maminsan-minsan, hindi tayo perfecto. Dahil sa mundong ito, naglalakbay nga lang tayo eh. Kaya, hanggat maaari, ilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng mga taong nangangailangan. Lalo na sa mga taong walang-wala talaga. Siya na kung sila ay nangangailangan, kung mayroon tayo, napakasimple lang. Gusto natin tulungan sila, dapat buong puso natin silang tulungan. Tuloy ako dito. Sabi niya ang Samaritano ay handang tumulong at ibigay ang kanyang oras, ang kanyang lakas, maging ang kanyang pera. At anong sabi niya dito? Huminto ang Samaritano upang ang isang tao na kailangan ay matulungan. Tayo kaya? Kaya ba nating ibigay ang ating oras sa mga taong nangailangan? Sa ating pamilya? Kaya ba natin ibigay sa ating pamilya, kaibigan, kakilala, kapitbahay, sa mga taong hindi natin kakilala? Huwag naman yung chismis. Ibigay natin yung oras natin sa pagkipagchismisan. Dapat, nandun ka lang din naman, chismis mo na si Kristo, which is yung gospel niya. Nakatulong ka na, masaya ka pa. Dahil ito yung kalakasan ng ating kaluluwa. Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, which is ang kanyang gospel, na dapat mangyari sa buhay natin. Amen? Ito pa, sabi niya, ang kanyang lakas, ito ay hindi madaling gawin upang isakay ang isang walang malay na tao sa kabayo na mag-isa. Paglakbay naman na napakahirap dahil ang daan ay hindi pantay. Sa buong mahabang oras sa gabi, ang Samaritano ay nakipaglaban sa pag-alaga sa biktima. Siya ay kusang loob na nagbibigay ng kanyang lakas dahil sa pangailangan at hindi mo na babasa dito na, ito sabi niya, hindi natin nababasa dito na nagreklamo itong Samaritano. Na bawat isa sa atin, alam natin na ang Samaritano nga ay ito yung basagulero, mahilig sa gulo, walang inaatrasan. Pero dito natin makikita kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Dito natin makikita kung anong klaseng tao ito. Ang mga Levita, sila yung na banal, itong mga Parasiyo, pero itong Samaritano na sinasabi na ito'y basagulero, pero ito pa yung taong ang puso natin kasi hindi nakikita ng kahit sino mang tao. Ang Diyos lang ang nakakita kung anong klaseng tao po tayo. At ang bawat isa sa atin, hindi ko alam kung anong ginawa natin sa buong araw. At ano po yung motibo. Kumbaga, ano ba yung ginawa natin sa buong araw? Ang Diyos lang nakakaalam. Na kung totoo at tunay ba yung ginawa natin sa pagtutulong na maging kagaya napat natin itong Samaritano. Ang sabi niya, ito pa, ang pinakapanghuli niya, matapos magbigay ng kinakailangang pansin mula sa kanyang sariling mga areryan upang pangalagaan ang sugatan na tao, ang Samaritano ay nagbigay ng mas maraming pira sa tagapangalaga o innkeeper nung iniwan niya para sa patuloy na pangalaga sa lalaki na ipinaalam din niya
sa tagapangalaga nito na kusang loob niyang bayaran. Ang kulang kapag bumalik siya, na kulang yung iniwan niyang pera para alagaan itong may sugat. Nakikita natin na ito yung totoo na tao. Na kung masasabi natin totoong tao, makataong tao. Parang katawan. Kasaligawat, Ito yung talagang masasabi natin na totoong anak ng Diyos. Dahil hindi lang lakas, hindi lang oras, maging ang kanyang para sa kanyang sarili, ibinigay niya pa. Na sana sa atin, bilang mga Kristiyano, nakikita po sa bawat isa sa atin na ito. Pagiging isang Samaritano. Ang sabi niya pa dito, ang motibo sa pagbibigay depende sa panahon ng ngailangan. Kaya po tayo nagbigay dahil nakita natin ang kanilang pangailangan o pangailangan ng bawat tao. Sa mundong ito, maraming mga tao na naghihintay na lang na bigyan. Dapat may discernment po tayo. Kaya minsan may nagpunta sa atin, naghingi. Napakasimple, napakaliit na bagay ang hinihingi ng tao. Kaya kung nakita natin na ito'y kailangan niya, na yung bagay na yan ay hingi niya para sa pagkain, magbigay po tayo. Pero kung ang bagay na nakita mo, pagkatapos na binigyan mo, nandoon, nagsusugal, siyempre, alam mo na, kaya nga binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon para gamitin ang mga bagay na ito para sa kanyang paggabay, pagturo sa atin, na kung ano ang dapat nating gagawin. Amen? Parang antok na kayo. Okay, tuloy ako. So sa mundo ngayon, ang mga pangailangan ay laganap sa mga gutom, sa mga banyagang bansa na nakipaglaban sa mga misyonari, misyonero, sa mga bahay na lulugod ng mga ebanghelista, sira mga tahanan at puso, nakipaglaban sa mga nag-iisang ina. Maraming tulad nito. Sabi niya, ang tinutukoy nito, sa panahon natin ngayon, ang tao ay wala na talagang pagmamahal. Lagi nilang iniisip ang kanilang sarili. Nawa tayo, sa panahon natin, huwag tayo manlamig. Kasi nga sabi ng Panginoon sa darating na sa mga panahon na siya ay malapit nang bumalik, ang lahat ng tao ay nanlalamig sa Kanya. Hindi literal na nilalamig, ha? Nilalamig sa paglilingkod dahil busy ang lahat ng tao. Ramdam ba natin ngayon yan? Naranasan ba natin ngayon yan? Sa panahon ngayon? Kakatapos lang, sa lubong ng 2024, umakyat na yun sa yung mga LGBT dyan sa baba. I hope na ang bawat isa sa atin, itong 2024 ay mas lalo po tayong dapat maging maalab sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi lang po nandito po tayo dahil, siyempre, kabilang po tayo, nandito tayo, hindi lang para sa atin attendance, kundi nandito po tayo dahil gusto natin talaga na sa araw ng linggo ay maka-recharge po tayo ng banal na espiritu na sa buong isang linggo, naubos yung ating enerhiya sa pakikisama sa makamundong pamumuhay. Subalit, ang Panginoon, lagi niya pinapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi para sa atin. Ang mundong ito ay daanan lang natin. At walang sapat na kasayahan, kagandahan, na pakiramdam ang ibinibigay at inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Which is pangako ng Diyos yan. Na ibibigay niya, dadalhin niya ang taong pinili niya, lahat tayo, nawa. Pagdating ng Panginoon, makasama po tayo dahil yun naman ang bisyon ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi niya rito, ang pare at libita ay dumaan sa mga nangailangan na masyadong abala, masyadong nagmamadali, napakadamot sa maliit na oras.
habang ang oras, lakas at pera, mahalagang mapagkukunan. Ang iglesia ay dapat handang magbigay ng mga bagay na ito upang matugunan ang mga pangailangan sa paligid nito. So, ang church, tayo, mga member, na dapat sa mga nangangailangan, hindi lang sa pagbibigay, na sabi pa nga, hindi lang hanggang sa pagbibigay, kundi lahat, hanggat may pagkakataon tayo, no? Hanggat mayroon tayo, may nangangailangan, sige, tulong lang. Kung mayroon ka, ano naman kung wala ka? So sabi pa nga, hindi po tayo i-bless ng Panginoon kung paano ka naman tutulong kung wala ka. Pero sabi pa nga, sa bawat salita ng Panginoon, ang blessing ay sumusunod sa kanyang salita. Na sa bawat salita ng Panginoon, ang blessing ay sumusunod. Attractive ang blessing sa bawat salita ng Panginoon. Kung panindigan natin na ang salita ng Diyos ay buhay, bawat isa sa atin blessing. Darating man ang panahon na napakahirap, pero tayo ay simple lang, nakakain, nakakatulog, nakakagising, pero yung iba patay na. Tayo buhay pa rin. Amen? Ito pa sabi niya, ang mga pangailangan, okay, tapos na. Ito na, be an example. Ito sabi niya, na ehemplo niya, si Pablo tinuruan niya si Timothy na maging halimbawa sa mga mananampalataya sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, malinis na pamumuhay. Sabi niya sa Timothy chapter 4, verse 12, huwag mo ngayaang hamakin kanino man dahil sa inyong kabataan sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa inyong pagsalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya na malinis na pamumuhay. Ito sabi niya, binalik ko na dapat sa ating pagsasalita, nakikita na tayo ay Kristiyano. Maging sa ating pag-uugali. Binalik ko lang. Akala nyo nagkamali ako? Ano kayo? Binalik ko lang. Na dapat ang ugali natin, hindi man tayo nagsasalita, pero nakikita nila. Sa ating pag-uugali, nakikita ng tao yon. Kahit hindi mo yun sabihin, alam ng tao na Kristiyano po tayo. Si Brother Marvin nga, napagkamalang pastor. Ibig sabihin, nakita si Kristo sa buhay mo. Huwag natin itanggi yun. Nakita ka, pastor, malay mo. Siyempre, nakita nila si Kristo sa buhay mo. Ganun yung pagtingin nila. Medyo mataas man, pero humble down po talagi tayo. Baka medyo lumaki ba yung natin. Talagi natin tandaan na ang langaw na pumapatong sa kalabaw, piling kalabaw. Pero langaw yun Pag ginampas ng buntot ng kalabaw, tapon yung langaw Huwag tayong ganun. Lagi natin tandaan na may Diyos na nakatingin sa atin, wala tayong ibang papurihan, kundi ang Diyos lang. At alam natin, ang nag-iisang Diyos, walang iba kundi sino? Baka malay mo, baka may ama pa rito, ama. Ang bawat isa sa atin, alam natin na si Kristo ang Diyos natin, Tandaan natin. Matulog na si Milky. Si Milky wala dito. Si Milky sana Sa patulog-tulog tawagin ko mamaya. Na dapat itong Bible study natin na masaya. Bawat isa sa atin, lagi natin tandaan ito, maging masaya tayo. Dahil darating ang araw, kayo naman dito, tingnan ko lang. Kung ano pakiramdam nyo. Kaya tuloy ako. Sabi niyo rito. Sabi niya sa chapter 4, huwag hamakin ni numan. Dahil sa inyong kabataan, sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga pananampalataya sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, at pananampalataya at malinis na pamumuhay. Dapat anuman po ang ating ginagawa sa buhay, nakikita po tayo na Kristiyano po tayo, maging sa ating pananalita, sa ating pamumuhay. Huwag nating gayahin, tularan yung makabundong pamumuhay. Na minsan sa bahay, lagi silang natatawanan, malakas, sabi ko, para kayong hindi Kristiyano. Nareklamo pa, sila nga, nag-iiyakan yun, sigawan pa nga dyan, nagtatawanan. Alas 10 na.
Hindi naman kayo ganun eh. Hindi kayo makamundo. Kaya Kristiyano kayo. Amen po ba? Pag Kristiyano kayo, di kayo umintindi. Ibig sabihin, mas professional kayo. Tayo, hindi kayo. Lahat tayo. Kung naiintindihan po natin yung ibang tao, ibig sabihin, mas mataas po tayo doon. Pero kung labanan mo sila, makipagsabayan ka, kalibel mo na sila. Makamundo nga. Tayo nga, sabi nga, pinili tayo ni Kristo, binili na tayo ng kanyang dugo. Ba't? Nakikita po sa buhay natin. Huwag tayo maging katulad nila. Maging iba po tayo. Amen? Huwag kayong seryoso. Sobra na kayo. Okay. Ito pang itong next. Kasama sa pagtuturo ni Paul sa lahat ng aspeto ng buhay ang isang tao. Sa salita, sa mga bagay na sinasabi niya, pag-uusap, pag-uugali, kawang-gawa, pag-ibig, sa espiritu o sa disposisyon, sa pananampalataya o panghihikayat at paniniwala na maging tunay o kadalisayan o kalinisan. Lahat ng ito, itinuro ni Pablo sa kay Timothy na maging mabuting tao, maging malinis sa kanyang ginagawa. 8:10 pa lang ha. Hindi pa ako nagatagal dito. Malapit na. Huwag kayong, baka tulog-tulog kayo. Okay, so at ito pa ang turo ni Pablo kay Timothy na maging halimbawa sa bawat aspeto ng buhay. Utos na maging halimbawa na bilang mga matatanda sa simbahan, Kristiyano, sabi niya sa Tito chapter 2 verse 2 hanggang 4, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, maging matatag, pananampalataya, may pag-ibig at pagtitiis. Ang bawat isa sa atin, tinuringan po tayo, mga elders, mga leaders, young people, na tayo po, na dapat nakikita sa buhay natin, yung pagiging malinis. Na hindi po tayo nandun, tinuringan ka pa naman, nakita. Dito sa may na yung sa labas ng simbahan, yung pare, may nalagaang manok na pansabong. Diba? Leader po tayo. Elders po tayo, young people po tayo. Hindi dapat nakikita sa buhay natin yung ganun. Tinuringan pa naman tayong Kristiyano tapos ang ginagawa natin hindi maganda. Dapat maging malinis po tayo. Seryoso kayo Tuloy ako. Sabi niya rito, so sabi niya sa 3:4, chapter 2, verse 3, hanggang 4, sabihin mo sa matandang babae na sila ay mamuhay, na may kabanalan, huwag manirampuri, huwag maglalasing, magturo sila ng mabuti, upang makay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Amen po ba? Sa mga babae, kanina lalaki lang to, ngayon babae na to, na tayo maging halimbawa. Mga young people, mga men's, tsaka ladies, na dapat tayo yung maging halimbawa. Hindi ako ladies, men's ako. Baka na-misinterpret nyo. At dapat ang mga ladies, maging halimbawa po tayo. Sa pag-uugali, sa pananamit, sa pananalita, hindi po tayo chismoso. Sabi niya dyan, maglasing, magtuturo sila ng mabuti upang makay nila ang mga kabataang babae. Hindi sila maninirampuri. Dahil tayo po ay pinili na ng Diyos. Nilinis na po tayo. Elders, leaders, means, at saka ladies, na tayo yung gagayahin ng mga young people. Mga young people, kayo din yung gagayahin ng makamundong tao. Nawa, tayo po yung gagayahin nila, hindi po tayo yung gagaya sa kanila. Nakipag-TikTok. Hindi tayo dapat gano'n, Dapat, dahil binago tayo ng Panginoon. So, dapat tayo po yung gagayahin nila. Nakikita sa buhay natin kung anong klaseng tao po tayo. Kristiyano po tayo. Kaya,
Sabi pa nga, si Brother Marvin, nakakita bilang pastor. Dahil nakikita sa kanyang pananalita, maging sa kanyang attitude. Ayaw, pang bawat isa sa atin. Mararamdaman din natin. Seryoso kayo. Tuloy. Sabi niya, natuto silang sumamba sa pamagitan ng pamamasid sa iba, simbahan, nakatanggap sila ng mga aralin, panalangin, sa pamagitan ng pagdinig ng mga nakakatandang santo o mga elders. Nadaragdag sa mga silid, panalanginan, natututo din silang ibigay sa kariyan sa pamagitan ng halimbawa ng mga nabus. Ano nangyari dito? Pus-pus na to. Pero ang ibig niya sabihin dito, ano, na tayo, kung nakikita tayo tapos may mga bisita po tayo, na dapat nakikita sa atin, maging sa ating pananampalataya, maging sa ating pananalita, sa pagsisimba natin, sa ating, kung paano daw tayo manalangin, kung paano daw tayong makikiusap sa ibang tao. Di ba, nakikita dapat ito sa atin, na sila man ay gagaya, hindi po tayo gagaya sa kanila. Amen po ba? Nakangiti si Brother Niel, Dapat Brother Niel, na ito po ay dapat tayo bilang mga, siyempre, tinuringan tayo ng people, tayong, siyempre, dapat nakikita po sa atin to. Dahil maakay po natin yung nasa labas. Hindi po tayong maakay. Amen? Tuloy. Sabi niya ang pastor, at yung saan, Reverend Larry Booker ay tumutukoy sa isang mahusay na trabaho, bilang isang pastor. Siya ay may isang malaki. Malaki na to. Maunlad na simbahan, habang ang kanyang mga gawa ay gumagawa ng mga resulta na hiniling ng kanyang mga motibo. Ang pagsusuri, pangunahing hindi sapat na gawin lamang ang mga tamang bagay. Dapat gawin din ng isa, tamang bagay sa mga tamang dahilan sa kanyang libro ito Mahirap talaga pagka ginawa ko na kasi ito pero siyempre dahil pinapasa lang sa may mga kunting babaguhin pa. So tuloy ako. Kristiyanong pangasiwa na ipinaliwanag, sinasagot si Charles Grisham ang tanong, bakit dapat kong ibigay? Ano dito? Parang naguluhan ako nito. Naguluhan natin tayo. Pasensya na kayo, no? Siyempre, dahil siguro sa, dahil kinapi lang din naman ito Ginawa ko na, parang hindi na to tama. Pagpasensyahan nyo na. Ay, nako. Ano ba to? So, sabi niya dito, sapagkat isang pribiliyo para sa akin na maging miyembro ng pamilya ng Diyos, sapagkat mayroon akong ilang mga responsibilidad bilang isang miyembro ng simbahan sapagkat mahal ko ang simbahan na naglilingkod sa akin, spiritual. Ito po yung tinutukoy niya kasi dito na dapat ang ating ginagawa ay lagi natin tandaan na ang Diyos ay lagi nakatingin sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na kung ginagawa natin ay mabuti. Pero sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti, gumagawa sila ng hindi tama, ang mata ng Diyos ay nakalihis doon, hindi nakatingin doon. Sana, sa bawat araw-araw na tayo po ay naglalakad sa mundong ito, humahayo sa mundong ito, proseso ng Diyos na tayo ay patatagin sa pananampalataya. Nang bawat isa sa atin na dapat mas lalong lumago tayo sa pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang ating hilingin, lagi natin tandaan, ang Diyos ay inihanda niya simula ng ipanganak ka, hinanda niya na ang blessing sa bawat isa sa atin. Subalit, ang proseso na tayo po ay inihanda ng Diyos kung paano natin tanggapin ang blessing na ibibigay niya sa atin para hindi magiging sayang. Dahil bigyan tayo ng blessing, pag hindi mo pangalagaan, sayang. Kaya ang Diyos, napakatalino. Sa bawat isa sa atin, ngayong gabi, na ang salita niya ay dapat manatili sa ating mga buhay. Na kung paano tayo mamuhay.
na ang bawat ginagawa natin dapat ito ay totoo, hindi pakitang tao. Na sa araw-araw na tayo, nakita sa ating buhay na hindi lang tayo binago ng Diyos. Hindi lang ikaw binago ng Diyos. Ako, tayo. Binago ka ng Diyos dahil gusto ng Diyos na may babaguhin pang ibang tao, gagamitin po tayo. So paano po tayo magagamit kung hindi po tayo naging handa? At itong salita ng Panginoon ngayong gabi, at siguro, sabi pa nga, baliktad na yung kinalabasan ng ano ko. Sa bawat araw-araw na tayo po ay nanatili sa mundong ito, lagi natin alalahanin na may Diyos. Amen? At dito po ako magtatapos. Mari po ba tayong tumayo? Dahil sa araw na tayo po ay nakakausap ang bawat isa, nakakalakad, may natatanggap, nakakahinga, lagi natin pasalamatan ng Panginoon dahil sa mga bagay na nararatnan po natin. Sabi pa nga, may mga taong na hindi na umabot doon, hindi na umabot sa 2024. Hindi na hinayaan ng Diyos na makaabot siya ng 2024. Hanggang doon na lang. Tayo, inalaw ng Diyos na umabot ng 2024 dahil gusto ng Diyos na gamitin ang bawat isa sa atin. Na ang kanyang mga salita ay paabot natin sa ating mga pamilya, which is ang kanyang gospel. Na ang kaligtasan, anong sabi ng Mark 16:15-16? Humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit ang ayaw ay parurusahan. Tandaan natin na ang Diyos sa mundong ito laging nakatingin sa kanyang mga anak. Na kung may pinagdadaanan man tayo mga problema ngayon, dahil gusto ng Diyos na patatagin po tayo sa ating mga pananampalataya. Gusto ng Diyos na gamitin po tayo para abutin ang ibang tao. Gusto ng Diyos na maging dalisay po ang bawat isa sa atin. Na sa ating paglalakbay sa mundong ito, hindi lang tayo tinuringan mga elders, leaders, mga young people, kundi anak po tayo ng Diyos, tandaan ninyo. Walang magulang na tinitiis ang kanyang anak. Walang magulang na kaya niyang tiisin ang kanyang anak na naghihirap. Kundi sa lahat ng bagay gusto ng ating Ama, natulungan po tayo. Pero ang katanungan sa ating puso, sa ating buhay, naaalala po ba natin siya sa araw-araw na tayo po ay nakakagising pa? Alalahanin natin ng ating Ama, ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng ating ginawa, binayaran niya na sa cross. Mari po ba nating i-worship ang ating Panginoon? Na sa gabing ito, na sa pag-uwi po natin, maalala po natin, habang naglalakad po tayo, inalaw po tayo ng Panginoon na magkaroon ng dagdag na buhay. Dahil gusto ng Diyos na hindi lang po tayo ang maligtas, kundi ang mga nasa paligid natin, pamilya natin, mga magulang natin, kaibigan natin, kakilala natin, katrabaho po natin, maging kapitbahay po natin. Gustong iligtas ng Diyos na wala siyang itinatanging tao. Lahat gusto niyang dalhin sa kanyang kaharian. Nawa,
Sa gabing ito, nire-remind po tayo ng Panginoong Diyos na ang ating puso, lagi po tayong magpakumbaba sa Kanya. Lagi natin ibigay ang pinaka-the best na magagawa natin para mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Dahil walang kwenta ang bagay na mayroon ka ngayon kung hindi po natin nakikilala ang ating mahal na Panginoon, which is si Jesus. Ano man po ang natatanggap natin, ano man po ang pagkain natin, mga bagay na mayroon po tayo, dahil mahal po tayo ng ating mahal na Panginoon.